Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3221. Napabuntong hininga. Hindi na napigilan ni Daryl, dumilim ang kanyang mga mata at diretso siyang nahimatay. Nang makita ang eksenang ito, ang dosenang mga elit ng samahan ng dugo ay nagmamadaling nagtipon-tipon at dinala si Daryl gamit ang lahat ng kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, nais na huminto ni Irene, ngunit ang mga masasamang espiritu ng mga organisasyong may dugo na ito ay masyadong malakas, basta pinapanood nila ang paglayo nila kay Daryl. Sina Daryl at Wick, ang dalawang Royal Knights ay nakipaglaban sa tavern, at maya-maya ay kumalat ang balita sa Atlantis. Sa oras na ito, White Victory Palace, silid ni Doug. Naupo si Doug doon, ang mukha niya ay malungkot at kakilakilabot. Sa tabi, nakatayo roon si Irene, ang kanyang maselang katawan ay nanginginig ng mahina, nagpapanik. Sa wakas, huminga ng malalim si Doug at galit na tinanong kay Irene, si Daryl ay dinala ng samahan ng dugo. Oo. Tumugon si Irene sa mahinang tinig, napakarami nila, hindi ako naglakas loob na pigilan sila. Narinig ito, inis si Doug. Bueno, huwag nating banggitin ito pansamantala, tatanungin kita, bakit ipinaglaban ni Daryl si Wick? Nag-atubili si Irene, at agad na ginugol ang oras, nasabi ang sitwasyon palabas sa huli, labis na naagrabyado si Irene. Sino ang nakakaalam na si Teacher Daryl ay labis na nagpupumilit at pinipilit na ilayo ako? Sinabi din niya na si Wick ay hindi mabuting tao, sa palagay ko si Wick ay napakagaling. Hindi masama sa sandaling ito, hindi na mapigilan ni Doug. Halos huminga ng apoy ang kanyang mga mata, at itinuro niya kay Irene at malakas na umungal. Yun ay isang lobo na nakasuot ng damit ng tupa. Matapos sabihin ng ilang magagandang salita sa iyo, hindi mo masabi sa pagkakaiba sa pagitan ng hilaga at timog. Si Wick ay may romantikong kalikasan, sinaktan niya ang maraming mga batang babae sa mga nagdaang taon. Pag-asa sa kanyang malalim na background, ang mga bagay na ito ay sekreto niyang pinigilan, ngunit ang mga bagay na ito ay hindi makakatulong kay Doug. Kung tutuusin, bilang Lord of Simon City, madaling malaman ni Doug. Paano ako masisisi dito? Si Irene ay labis na nagkamali at hindi mapigil ang sumigaw. Siya ang nagpumilit na pukawin si Wick, ngunit ang kanyang lakas ay hindi maganda. Ang mga nasasakupang Wick ay nasangkot, ito ay nakakabigo sa sarili, ngunit sasabihin mo na pop. Bago siya matapos magsalita, itinaas ni Doug ng mahigpit ang kamay at sinampal ng husto si Irene. Sa oras na ito, nanginginig ang buong katawan ni Doug. Hanggang sa ngayon ay nahuhumaling ka pa rin dito. Ang balak ni Wick laban sa iyo, si Daryl ang nagligtas sa iyo. Alam mo ba yun, at sinasabi mo pa rin na si Daryl ay sarili niya pagtalo sa kanilang mga paraan kung paano kita pinanganak ng bobo na anak na babae na ito. Malamig na sinabi ni Doug. Sasabihin ko sa iyo, kung si Daryl ang hangin ayos lang, kung may nangyari, talagang hindi kita patatawarin. Sinasabi sa oras, ang mukha ni Doug ay madilim, at ang kanyang mga mata ay mas nabalisa. Si Daryl ay inapo ni Lord Fuyi, naging kabalyero ng hari, at kung sumikat siya sa mundo, susundan niya siya, ngunit kung may mangyari sa kanya, malas siya. Tinak pa ni Irene ang kanyang mukha, muling naagrabyado, ngunit din sa kalungkutan at galit. Pare, ikaw sinaktan mo ako para sa isang tagalabas. Hindi ko talaga maintindihan, ano ang mali kong ginawa? Sigaw ni Irene na may luha, saka humakbang at tumakbo palabas. Nang makita ang pagtakbo ng kanyang anak na babae, nagbuntong hininga si Doug, at pagkatapos ay tinawag ang kanyang mga nasasakupan. Hindi mahalaga kung anong pamamaraan ang ginagamit mo, kailangan mong hanapin si Daryl at umalis. Sa kabilang panig, hindi alam kung gaano siya katagal sa isang pagkawala ng malay, nagising si Daryl. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, naamoy ni Daryl ang isang kamanghamanghang samyo, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, natigilan siya. Nakita ko ang aking sarili na nakahiga sa isang kama. Ang mga kagamitan sa buong silid ay hindi mailalarawan na sariwa at matikas.
Ang hangin ay sinabog ng pabango at ang samyo ay kaakit-akit. Sa dumi sa tabi ng kama, nakaupo ang isang kaakit-akit na matangkad na malamig na figura. Si Olenna yun, nang makita ang pagbukas ng kanyang mga mata ni Daryl, nagmamadaling lumapit si Olenna at marahang sinabi. Gumising ka, ano sa palagay mo? Tumango si Daryl at tumingin sa kanya nang nakangiti. Okay lang, mabuti na lang at nandito ang iyong mga tao. Tama, paraan, paano mo nalaman na ako ay nasa tavern na yun? Nagpadala ka ba ng isang tao upang sundin ako? Kabanata 3222. Pagkarinig nito, binago ni Olenna ang kanyang mukha at mabilis na nagpaliwanag, hindi, napadaan ako. Seryoso, ayaw ni Olenna na nasa harapan ng hangin napakababa, ngunit walang paraan. Pagkatapos na uminom ng tungshen pill, sa loob ng isang taon, kailangan niya ng antidote ni Daryl upang mabuhay. Nang makita ang kanyang kaba, ngumiti si Daryl, at nais siyang libangin pa. Sa gayon, bakit hindi ka nagpakita sa oras na yon? Si Doug ay isang matalinong tao at hindi nagtanong ng marami, ngunit nakasimangot, nabasag. Ang tusong yun ni Wick, hinulaan na mayroon kang kinalaman sa samahan ng dugo, siguradong magsasampa ka ng isang kaso sa harap ng Panginoon. Nag-aalangan si Olenna at mahinang sinabi, maaaring hindi mo alam na ang aming samahan ng dugo ay may malaking puwersa at ang mga tao ay kumalat sa buong kontinente ng Roland, kaya't itinuturing kami ng 6 na punong awtoridad bilang mga banta. Ikaw at si Wick ay kapwa mga Royal Knight ng Heavenly Star Principality. Bilang pinuno ng samahan ng dugo, natural na hindi madaling maipakita. Ito pala ang kaso. Nang marinig ito, tumango bigla si Daryl. Sa susunod na segundo, nakangiting tiningnan ni Daryl si Olenna, talagang hindi komportable sa sobrang sugat sa aking katawan. Bakit hindi mo ako bibigyan ng masahe, baka mas mabilis akong gumaling? Ha? Narinig ang kanyang mga salita, biglang namula ang malamig na mukha ni Olenna. Ang Daryl na ito ay talagang sobra, ang pinuno ng kanyang sariling marangal na samahan ng dugo. Kung paano niya ididiin ang kanyang balikat. Nang makita ang ekspresyon ni Olenna, tinapak ni Daryl ang noo. Ay, iniisip ko sana na bigyan ka ng antidote kanina, ngunit ngayon ay nasugatan ako at sumasakit ang utak ko, at bigla akong hindi matandaan. Ikaw balisa si Olenna nang marinig ito, stumped siya ay isang matalinong tao at natural na naiintindihan ang kahulugan ni Daryl. Kung hindi siya sumasang-ayon, patuloy niya itong hilahin mula sa pagbibigay ng antidote. Ang isang taon ay hindi mahaba, kaya natural mas makakabuti na makuha ang antidote ng mas maaga. Sa pag-iisip nito, kinagat ng mahigpit ni Olenna ang kanyang labi. Okay, pipindutin ko ito para sa iyo. Nang mahulog ang boses, naupo si Olenna sa gilid ng kama na may isang pares ng mga kamay na jade sa balikat ni Daryl, at marahang pinindot ito. Nararamdaman ang kamay ng jade ni Olenna, lumabas ito ng may lambot, hindi masabi na aliw ni Daryl, isang mahabang buntong hininga, at dinilat ang mga mata sa sarap. Hindi ko masabi, ang Olenna na ito ay kadalasang sobrang lamig, banayad, at napakahusay. Kung mayroong isang taong may samahan ng dugo sa kamay na naroroon, tiyak na magugulat ito. Ang pinuno ng marangal na samahan ng dugo ay talagang binitiwan ang kanyang dignidad at pinindot ang kanyang balikat para sa isang lalaki, na kung saan ay hindi kapanipaniwala. Sa mga susunod na oras, nagsasanay si Daryl sa silid ni Olenna. Pinag-uusapan nito, ang Daryl ay pawang trauma sa balat, hindi na kailangang pinuhin ang tableta, at mayroon ding mga magagandang gamot sa pagpapagaling dito si Olenna. Kaya't gumaling kaagad si Daryl, makalipas ang ilang oras. Nagpaalam sina Daryl at Olenna at bumalik sa White Shang Palace. Mr. Darby, sabik na sabik si Doug, at nang makita niyang bumalik si Daryl, nagulat siya kaagad at binati siya ng mabilis. Nagpadala ako ng mga tao upang hanapin ka kahit saan, nag-aalala na may mangyari sa iyo. Ngumiti ng bahagya si Daryl, pag-away lang, ano ang maaaring mangyari? Tumango si Doug, at pagkatapos ay may naisip siya, nga pala. Narinig kong dumating ang samahan ng dugo, kilala ba sila ni Daryl? Phew, huminga ng malalim si Daryl, nag-isip saglit, at tumugon oo. May mga pinagmulan ako sa Blood Hand Organization, hindi nilayon ni Daryl na pag-usapan ang tungkol sa relasyon kay Olenna. Sumimangot si Daryl, kung matalo ka, maghahabol ka. Hindi magiging masungit si Wick, Lord Knight, tulad ng sinabi niya.
isang sundalo ang mabilis na lumakad at magalang na sinabi kay Daryl. Tinawag ka ni Wang Ju na bisitahin ang Wang Court. Sa sandaling ito, nagkatinginan sina Yu Feng at Doug na tigilan. Kaagad na binanggit niya si Wang Ju, nagpadala si Wang Ju ng isang tao upang ipatawag siya. Malinaw na dahil ito kina Daryl at Wick, hindi nagtagal, nag-react si Doug at sinabi sasamahan kita. Nag-isip sandali si Daryl at ngumiti hindi na kailangan. Bagaman dahil ito kay Irene, sanhi din ito ng kanyang sarili. Kabanata 3223, nahulog ang mga salita, sinundan ni Daryl ang mga sundalo sa korte ng Wang. Sa maikling panahon, dumating si Daryl sa Wang Ting Hall. Pagpasok ko pa lang sa hall, nakita ko si Wang Ju na nakaupo doon na may malungkot na mukha, at nakasimangot din si Kelly sa tabi niya. Tumayo doon si Wick, mayabang at malamig, ito ay lamang, na tinuturo ng 12 ng mga samahan ng dugo sa tavern. Ang pasa sa kanyang mukha ay naroon pa rin, at mukhang nakakatawa. Nang makita ang eksenang ito, may naunawaan agad si Daryl, dapat si Wick ang nagsabi kay Wang Ju na nakikipagsabuatan siya sa samahang may dugo. Sa pag-iisip tungkol dito, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at lumakad pasulong at binati si Wang Ju. Nakita ni Daryl ang kanyang Royal Highness na si Wang Ju. Tumugon si Wang Ju, nakatitig kay Daryl, at gaanong nagsabi. Night Daryl, kayo ni Wick ay nagkalaban sa bahay alak sa maghapon, at pagkatapos ay may dumating mula sa Bloodhound Organization, di ba? Opo, sumagot si Daryl, kung gayon ang mga tao ng samahan ng dugo ay kinubkob si Wick, tama ba? Opo, kalmado ang ekspresyon ni Daryl. Boom, sa sandaling bumagsak ang boses, lumubog ang mukha ni Wang Ju, hinampas niya ang trono, at bulalas. Night Daryl, nakikipagsabuatan ka ba sa samahan ng dugo? Sabihin mo sa akin ng totoo. Tama si Olenna, ang samahan ng kamay ng dugo ay nasa buong ang Roland Continent at ang 6 na pangunahing duchy ay itinuturing silang malaking pagbabanta at nais na lipulin ang mga ito noong matagal na panahon. Sa oras na ito, hinihinalang nakikipagtulungan sina Daryl at ang Bloodhound Organization, at galit na galit si Wang Ju. Feeling Wang Ju galit, Daryl ay hindi may ang slightest alon sa kanyang puso, at sinabi ng walang interes. Pumunta pabalik sa iyong royal kamahalan, hindi sa sandaling ito, Wick ay hindi maaaring makatulong ngunit sneered at shout sa Daryl. Kung hindi, bakit ka tinulungan ng Bloodhound Organization na harapin mo ako? Ayaw mong mag-quibble, tumango si Wang Ju bilang pagsang-ayon. Si Kelly lang ang nakaupo doon, nakasimangot, na parang may iniisip. Huminga ng malalim si Daryl at tiningnan si Wick at sinabi lahat ng kailangan ng ebidensya. Ang mga organisasyong may dugo na yun ay pumasok sa bahay alak at hindi kailanman nakikipag-usap sa akin. Paano sa palagay mo kilala ko sila kung gayon? Bakit batiin mo ako pagdating mo? Malamig na sabi ni Wick. Daryl chuckled mahina. Sino ang nakakaalam? Siguro ikaw ay behaving masama at ibunsod ang mga ito. Huwag isipin na hindi ko alam kung matapos kong kaliwa. Ikaw ay nasa isang pagkawala ng malay at pagkatapos ay dinala siya ng samahan ng dugo. Hindi nagbago ang mukha ni Daryl, at sumagot na sa koma ako at wala akong alam. Alam ko lang na nagising ako sa labas ng Atlantis, pagdating ko, walang tao sa paligid. Matapos magsalita, tumingin si Daryl kina Wang Ju at Kelly, at nagpatuloy. Nakarating lang ako sa Atlantis 2 araw lamang ang nakakalipas, at kung kailan ako unang dumating, paano kilala ko ang mga tao sa Bloodhound Organization? Narinig ito, biglang ngini siya ni Wick, sa susunod na segundo, magalang na sinabi ni Wick kay Wang. His Royal Highness, ang Daryl na ito ay sobrang tuso, mas mabuti pang ikulong at pahirapan siya. Si Wang Ju ay gumawa ng isang masamang mukha at tumango ng walang malay. Si Wang Ju ay tanga at walang independenteng opinyon, at si Wick ang kilalang tao sa tabi niya. At nagawa niyang magsalita ng maayos, kaya natural na sumunod siya sa kanyang paninirang puri. Damn it, nang makita ang sitwasyong ito, laking gulat ni Daryl. Si Wang Ju ba ito ay masyadong walang kakayahan, hindi niya nakumpirma na nauugnay siya sa samahan ng dugo, kaya sinunod niya ang payo ni Wick. Sa sandaling ito, winagayway ni Wang Ju ang kanyang kamay, at biglang ilang sundalo ang lumakad papasok. Lihim na ikinuyom ni Daryl ang kanyang mga kamao, galit at nalulumbay. Naisip ko na sa pagiging isang kabalyero ng hari,
mas mahahanap niya si Mia Ouyang at Yan Hong, ngunit hindi niya inaasahan na ganito kakatanga ang hari. Kailangan lang niyang manahimik matapos marinig ang ilang mga paninirang puri mula kay Wick. Sa oras na ito, lihim na hinihimok ni Daryl ang kanyang panloob na lakas upang maghanda para sa labanan. Dahil ang prinsipe na ito ay walang kakayahan, walang katuturan na manatili dito. Anong uri ng mga Royal Knight ang hindi bihira? Kabanata 3224. Pagkakita ng mga sundalong dumating, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, handang ipatawag si Fang Tian upang magpinta ng isang halberd. Para sa isang sandali, ang kapaligiran ay hindi masabi solemn na, at may amoy ng pulbura sa hangin. Nang makita ang eksenang ito, tinitigan ni Wick si Daryl ng malapitan, at hindi maitago ang pagmamataas sa kanyang mga mata. Paano kung ikaw ay isang Royal Knight? Si Wang Ju ay ganap na nasa tabi ko, nakikipaglaban sa akin, ganap na naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Okay, gayunman, sa puntong kritikal na ito, si Kelly, na tahimik na nakaupo doon, ay ngumiti kay Wang Ju. Hindi ko pa ito naisip, bakit ko pa mahuhuli si Daryl Kitako, kailangang may maging isang hindi pagkakaintindihan. Narinig ito, hinaing ni Wang Ju at hinawakan ng mahina ang balbas at sinabi makatwiran din ang aking kapatid. Tumulong siya at tumulong sa likuran, kaya't sinunod ni Wang Ju si Kelly sa maraming bagay. Sa parehong oras, tumigil din ang mga sundalo, si Wick ay biglang nag-alala at hindi mapigil ang sabihing, ang kanyang kamahalan, ang Daryl na ito ay malinaw na nakikipagsabuatan sa samahan ng dugo, at hindi siya dapat walang awa. Bago siya natapos sa pagsasalita siya ay nag-ambala ni Kelly. Wick, patuloy mong sinasabi na nagsasabuatan sina Daryl at ang Blood Hand Organization, ngunit hindi ka makakakuha ng anumang kapani-paniwalang ebidensya. Ang magandang mukha ni Kelly ay nagpakita ng kaunting kasiyahan, at sinabi kay Wick. Bukod dito, si Daryl ay isang Royal Knight na kagaya mo. Kung ikukulong mo siya ngayon, paano maglilingkod si Wang Ju sa publiko sa hinaharap? Narinig ito, ang mukha ni Wick ay namula, at nais niyang tanggihan ng ilang mga salita, ngunit wala siyang lakas ng loob. Bagaman siya ang kilalang tao sa tabi ng hari, si Kelly ay kapatid ng hari at kinokontrol ang maraming kapangyarihan. Sa oras na ito, ang mukha ni Kelly ay kumawala, at dahan-daang sinabi. Sa katunayan, sa palagay ko ang nangyari ngayon ay hindi pagkakaunawaan, hindi ito seryoso tulad ng naisip ko. Sa ganoon, tumingin si Kelly kay Daryl at saka kay Wick. Ikaw ang dalawa ay kapwa mga Royal Knight, ikaw ay kanang kamay ni Wang Ju. Paano kayo makikipag-agawan sa bawat isa? Hintayin natin si Wang Ju na maghanda ako ng isang piging. Pareho kayong manatili, makipagkamay at magpayapa, sa mga oras na ito, malambing ang tinig ni Kelly, ngunit may hindi mo-ari na kamahalan. Okay, buti naman ngumiti si Wang Ju at tumango bilang pagsang-ayon. Sa kapatid ko dito, wala akong dapat alalahanin kahit ano. Si Wick ay nagatubili, likas na nais na tumanggi. Ngunit nang makita ang ekspresyon ni Kelly, tumango siya at sinabi okay. Tumango din si Daryl, na nagpapahayag ng kanyang kasunduan, lihim na nagpapasalamat sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, ang Kelly na ito ay nasa negosyo. Kung hindi dahil sa kanya na umusad, talagang isang malaking labanan. Di nagtagal, sa ilalim ng mga utos ni Kelly, handa na ang masaganang piging. Naupo doon si Daryl na may kalmadong ekspresyon sa mukha, at patuloy na nag-toasteng kasama sina Wang Ju at Kelly. Hindi man masaya si Wick, at hindi niya masabi ang apoy sa kanyang puso. Naisip kong matatanggal niya si Daryl sa tulong ni Lord Wang, ngunit hindi ko inaasahan na sa isang kritikal na sandali, tutulungan ni Kelly si Daryl na magsalita. Kailangang mag-isip ng isang paraan upang matanggal si Daryl. Matapos ang pag-isipan niya, ang titig ni Wick ay patuloy na gumalagala sa pagitan nina Daryl at Kelly, na kumikinang sa dilim at lamig, at agad na nag-isip ng isang plano. Pagkatapos ng kalahating oras, natapos na ang piging. Nang siya ay lumabas ng hall, dali-daling tumawag si Wick ng isang sundalo. Ang sundalong ito ay sinalaygan ni Wick at gumawa ng maraming masasamang bagay para kay Wick. Kapag pumunta ka at sasabihin kay Daryl, sabihin mo lamang na hinahanap siya ng kanyang kaharian. Opo, tumugon ng sundalo, at pagkatapos ay mabilis na umalis. Pinapanood ang mga sundalong naglalakad palayo,
nagbigay si Wick ng isang mapanlinlang na pangutya, pagkatapos ay tumingin sa patio kung saan nagpapahinga si Kelly. Napakadali ng pamamaraan ni Wick, ay ang paggamit kay Kelly upang i-frame ang Daryl. Alam ni Wick na pagkatapos ng bawat pag-inom ng alak ni Kelly, nakagawian na niyang maligo. Pagkatapos lamang ng piging, dapat na siyang naliligo sa silid sa oras na ito. Bago dumating si Daryl, kinatok niya si Kylie na natigilan, pagkatapos ay sinisi si Daryl, at pagkatapos ay inakusahan siya. Sa oras na yun, hindi ito mapagtatalunan ni Daryl. Hindi nagtagal, dumating si Wick sa pintuan ng silid ni Kelly, at sigurado na, narinig niya ang tunog ng tubig na umaagos mula sa loob. Sa sandaling ito, hindi nagatubiling si Wick, at tumingin mula sa windowsill. Sa oras na ito, ipinikit ni Kelly ang kanyang mga mata at naliligo sa isang kahoy na bar aisles, nang hindi napagtanto na lumusat si Wick. Bang, sa susunod na segundo, tahimik na lumapit si Wick mula sa likuran, na hinampas si Kelly sa likod ng kanyang leeg gamit ang kanyang palad. Kabanata 3225. Si Kelly ay hindi talaga makapagreaksyon, nanginginig ang kanyang katawan, at siya ay nahimatay sa dilim. Hehe, napatupad ng maayos ang plano, sobrang yabang ni Wick, ngunit hindi masyadong nanatili, lumingon at mabilis na umalis. Sa kabilang panig, matapos ang piging, aalis na sana si Daryl sa palasyo at magtungo sa White Shang Palace upang hanapin si Doug. Mahal na Daryl, bago umalis sa palasyo, narinig niya ang sigaw na nagmumula sa likuran niya. Lumingon si Daryl upang tumingin sa paligid at nakita niya ang isang sundalo na mabilis na hinabol siya. May huminto si Daryl at nagtanong, magalang ang sundalo ang iyong kamahalan, nais kang makita ng mahal na si Kelly. Gusto akong makita ni Kelly na tigilan si Daryl, natapos lang ang piging, bakit gusto niya akong makita ulit? Pagkatapos ay naisip ko ito, nakita ni Kelly ang kanyang sarili na nag-iisa, dapat mayroong mali, at, bago sa hall, tinulungan din ni Kelly ang kanyang sarili na malutas ang isang krisis, upang hindi maging hindi na angkop. Sa pag-iisip nito, tumango si Daryl at sinabi okay. Kasabay nito, tinanong ni Daryl ang mga sundalo na pangunahan at sumugod patungo sa patio kung saan nagpapahinga si Kelly. Hindi nagtagal, nang marating niya ang pinto ng Kelly, magalang na sinabi ng sundalo dito, ang iyong mahal na Daryl ay direktang papasok. Sinabi niya, na lumiliko at umalis, napakabilis ng paglakad ng sundalo at nawala sa isang iglap, ngunit hindi ito gaanong iniisip ni Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at tumayo sa labas ng pintuan at sinabi, His Royal Highness, I am here. Tahimik ang silid at walang tumugon. Ano ang sitwasyon? Napakamot ng ulo si Daryl at sumigaw ulit, His Royal Highness, ano ang hinahanap mo? Wala pa ring nagbigay pansin. Sa sandaling ito, napagtanto ni Daryl na may mali, hindi ba? Hindi, tinawag si Kelly sa sarili, dapat ay nasa silid na siya ngayon. Ungol sa kanyang puso, dahan-daang binuksan ni Daryl ang pinto. Pumunta ako, sa sandaling pagbukas niya ng pinto, laking gulat ng puso ni Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya, at natigilan ang kanyang buong katawan. Nakita ko na sa matikas at marangyang silid, ang gaban ng tubig ay nagtatagal, nakaharap sa pintuan, mayroong isang malaking kahoy na bar aisles, at isang sexing at kaakit-akit na figura ang nagbabad dito. Si Kelly pala. Sa oras na ito, si Kelly, nakaharap ang kanyang likuran kay Daryl, napapalibutan ng ambon, ang kanyang kaakit-akit na mabangong balikat na nakalantad sa hangin, sinumang tao ay hindi maalis ang sarili mula sa pagkakita rito. Si Daryl ay pareho, nanunood ng higit sa 10 segundo bago siya mapagan. At sa aking puso, labis din itong nabigla, ang Kelly na ito ay halatang maliligo at magpapahinga, kaya tinanong niya ang mga tao na tawagan ang kanyang sarili. Nakakatuwa ba sa kanyang sarili? Sa pag-iisip tungkol dito, lihim na nilunok ni Daryl ang kanyang laway at sinabi, His Royal Highness Kelly. Gayunpaman, ang nagpalumbay kay Daryl ay si Kelly ay nabasa sa kahoy na bar aisles, walang galaw, at hindi pa rin tumugon. Ano ang sitwasyon sa sandaling ito? Tuluyan nang nawala ng pasensya si Daryl at dahan-daang lumakad. Pagdating niya, agad siyang maloko. Napapikit ng mariin ang mga mata ni Kelly at tuluyan na siyang walang malay. Hindi, ito ay isang bitag. Pagkakita sa eksenang ito, tuluyan nang nagising si Daryl at mabilis na lumabas ng silid upang umalis. Matapos ang paglalakad sa mga ilog at lawa sa loob ng maraming taon, si Daryl ay napaka-alerto.
Ang sitwasyon sa harapan niya ay malinaw na may isang nakatulala kay Kelly at pagkatapos ay nais na suruan ang kanyang sarili. Dahil dito, paglabas ko palabas ng pinto, may narinig akong tunog ng mga yabag na nagmula sa di kalayuan. Nagmamadaling tumingin si Daryl, at sa pagtingin na ito, kumunat ang noo niya at nagalit ang kanyang puso. Kabanata 3226, ay nakita na si Wick ay kumuha ng 12 ng mga sundalo ng korte ng hari at mabilis na napalibutan ang buong bakuran. Ang mga sundalong ito ng hari ng korte ay hindi mababa ang lakas. Daryl, sa sandaling ito, nanguna si Wick at sinigawan si Daryl tapos na ang handaan. Kung hindi ka babalik magpahinga, ano ang ginagawa mo dito? Kapag sinabi mo ito, ibabaw ni Wick malamig, ngunit ang kanyang puso ay malamig ay labis na mayabang. Haha, ang Daryl na ito ay nakahok pa, sino ang makakatulong sa iyo sa oras na ito? Hindi nagsalita si Daryl, ngunit malamig siyang tumingin sa kanya. Si Wick ay masyadong tamad upang magsalita ng walang kwenta, tumawag sa isang dalaga, at nagkunwaring sinabi mabilis, pumunta at tingnan kung kumusta ang iyong Royal Highness Kelly. Ang dalaga ay nagmadali na lumapit sa silid, at ilang segundo mamaya, tumakbo siya sa gulat hindi maganda. Ang kanyang Royal Highness Kelly ay natamba, at nasa Bar Isles pa rin siya mabuti. Ikaw Daryl, sa sandaling ito, si Wick ay puno ng galit at isinumpa kay Daryl yung tama ang Royal Highness, magaling ka, nakikipag-usap ka sa hall dati, ngunit lumusat ka sa kanyang silid, kumatok habang naliligo siya, at nakipagsabuatan, ikaw, isang taong katulad mo, nararapat na mamatay. Sasabihin ko, ang trabaho at pahinga ni Wick, medyo sapat. Sandali, ang mga sundalo sa paligid ay nakatingin kay Daryl. Alam mo, si Kelly ay nakababatang kapatid ni Wang Ju, at ang Daryl na ito ay matapang na naghahanap siya ng kamatayan. Few narinig ang paratang ni Wick, huminga ng malalim si Daryl at ngumisi. Kalahating oras na ang nakalipas, akala ko kayo ay lamang ng mahahalay na. Daryl ay tumingin sa Wick at sinabi ng walang bahala, ngunit hindi ko naisip na ikaw. Bilang isang maharlikang kabalyero, na gustong gamitin ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na indecent, ibig sabihin nito. Sa mga eksena sa harapan niya, nahulaan ni Daryl lahat ng sabay-sabay, na ang lahat ay itinakda ni Wick. Kung hindi man, paano ito magiging nagkataon at napakabilis? Ano ang pinagsasabi mo? Galit na sabi ni Wick. Mahinang humirit si Daryl kung ano ang sinabi ko. Alam mo ito sa iyong puso, ha? Habang siya ay nagsasalita, ang hari at maraming mga sundalo mula sa korte ng hari ay sumugod nang marinig nila ang kilusan. Ang pagdating nila, natigilan si Wang Ju at lahat nang makita ang sitwasyon sa harapan nila. Ano ang problema ang iyong kamahalan na gumising, at ang iyong mahal na Daryl, bakit kayo muling nagtatalo? Bukod dito, nasa lugar pa rin ito ng pahinga ng kanyang mahal na Kelly. Narinig ang mga bulong ng lahat, hindi nakatago ang mga mata ni Wick, mabuhay ng may pagmamalaki. Wick, Daryl, sa wakas, nagreaksyon si Wang Ju at tinanong na hindi masama ano ang nangyayari. Sa anong pamamaraan magkaharap ang dalawang Royal Knight sa pintuan ng silid ng kanilang kapatid? His Royal Highness, nagmamadaling lumapit si Wick at malakas na sinabi, this Daryl is so daring, taking advantage of His Royal Highness Kelly to shower, he knocked her out at gumawa ng isang mali. Buti na lang, nagpatrolya ako sa malapit at nagmamadali sa paglipas ng panahon. Kung hindi mo ginawa, kung gayon ang mga kahihinatnan ay hindi mailalarawan. Ano narinig ito? Galit na galit si Wang Ju at sinama ng tingin si Daryl. Daryl, totoo ba ito? Huminga ng malalim si Daryl at dahan-daang sinabi, kamahalan Wang, ito lang ang mga salitang sinabi ni Wick. Ngayon lang ay balak kong bumalik upang magpahinga, ngunit natagpuan ako ng isang sundalo at sinabing gusto akong makita ni Lord Kelly, kaya't ako ay dumating. Pagkatapos nito, nakita ko ang Her Royal Highness na nahimatay sa Bar Isles. Nang malapit ko nang malaman ang sitwasyon, dinala ni Wick ang isang tao. Ang mga salita ay hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Narinig ito, lihim na kumunat ang noo ni Wang Ju, at pagkatapos ay sinabi, ayon sa iyo, hindi ka naunawaan muli ni Wick. Kabanata 3227. Si Daryl ay ngumiti ng bahagya at sumulyap kay Wick. Ako talaga ang nagkamali. Kung ako ang na-frame sa akin ni Wick, kailangan pa rin niya ang kanyang mahal na hari upang makagawa ng isang malinaw na desisyon. Wang Ju kinurot ang balbas at nagsimulang pagnilayan.
Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Wick na mapangutya, Daryl, hindi mo kailangang mag-quibble. Sinabi mo na sinasabi sa iyo ng isang sundalo, masasabi mo ba kung sino ito? Natigilan si Daryl, tumingin sa paligid, at saglit na sinabi hindi. Ang sundalong nagpadala ng salita ngayon lang ay lumakad ng napakabilis, plus gabi na at ang ilaw ay malabo, at tuluyan na niyang nakalimutan kung ano ang hitsura niya. Hahakita si Daryl ng hangin na walang imik, Wick na kalantad na mapaglarong ngiti. Si Daryl ay hindi lamang mapahanga kapag dinala ko ang mga tao na dumating, handa ka ng tumakas, tama. Sinabi ni Wick kay Wang Ju His Royal Highness, ang Daryl na ito ang nag-istruktura ng samahan ng dugo ng una, ngunit hindi pa ito nalaman. Ngayon ay nais niyang magplano laban sa Her Royal Highness Kelly. Ito ay isang sakuna para sa isang taong manatili sa tabi niya. Ha, narinig ito, ang galit sa puso ni Wang Ju ay mabilis na tumaas, na tinuro si Daryl at umuungal bigyan mo ako upang mahuli siya. Sina Wang Ju at Kelly magkakapatid ay labis na nagmamahal. Kung si Daryl ay gumawa ng iba pang mga pagkakamali, marahil maaari pa rin itong buksan ang lambat, ngunit kung kasangkot si Kelly, ito ay tulad ng pagpindot sa kabaligtaran ng kaliskis ng Wang Ju, at hindi ito gaanong magaan. Siyempre, tiyak dahil alam ni Wick na ginamit niya si Kelly upang i-frame si Daryl. Swish-swish ang boses ay bumagsak, at ang mga nakapaligid na sundalo ay binunot ang kani-kanilang sandata. Bawat isa sa kanila ay sumabog, at sumugod patungo kay Daryl. Sa pagtingin sa mga sundalong nagmamadali, huminga ng malalim si Daryl. Sa oras na ito, ang buong puso ay nahihiya, at sinabi niya ng mahina kay Wang Ju. Sa piging noon, nagpa siya akong manatili dito sa ngayon dahil sa mukha ng kanyang Royal Highness Kelly. Mali, pampublikong estado na pagmamayari ng star na tulad mo ng kawalan ng kakayahan ng Wang Ju, talagang isang malungkot. Sabi ni Wick na mata ay bumagsak sa kanya sa palagay mo maraming mga tao, maaari kong patayin ka maling husgahan ako. Isang hindi handa sa sandaling ito, Wang Ju galit walang katapusang, kamay na tumuturo Daryl, inilagay ko siya upang pumatay ka nilang sariling marangal na mangibabaw sa Star Duchy, ang hangin ng bundok ay nasa harap ng lahat pampubliko kung hindi mo siya masyadong pinapatay. Dare to be disrespectful to your Royal Highness, naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw din ni Wick, whoosh-whoosh sa sandaling ito, 12 ng mga sundalo ang sumugod sa harapan, huminto sa pagsasalita ng kalokohan si Daryl, hinimok ng kanyang panloob na puwersa, isang malakas na hininga ang tumalsik, at pagkatapos, dahan-daang itinaas ang kanyang mga kamay. Dati, palaging itinatago ni Daryl ang kanyang panloob na lakas, upang maiwasang magdulot ng kaguluhan, ngunit sa oras na ito, nakaharap sa kasuklam-suklam na Wick, ayaw nang itago ito ni Daryl. 9 na dragons ang umakyat sa langit, ang 4 na salita ay lumabas na parang kulog mula sa bibig ni Daryl. Sa sandaling bumagsak ang boses, nakita kong biglang napunit ang paligid ng hangin, at pagkatapos, sa ilalim ng isang piraso ng mga dragon, umuungal ang 9 na mga dragon. Pumunta siya palabas at sumugod patungo sa 12 ng mga sundalo na nagmamadali. Isang iglap lang ng mata, 12 ng mga sundalo ang sumigaw at patuloy na sumisigaw. Lahat sila ay nahulog sa isang pool ng dugo nang hindi nailigtas. Nakikita ang eksenang ito, maging ang hari, o Wick, at ang mga nakapaligid na sundalo, hindi nila mapigil ang huminga sa hangin. Anong uri ng kasanayan ito, at ano ang napakalaking hayop? Bukod dito, ang Daryl na ito ay isang tao lamang, ngunit 12 ng mga sundalo ang hindi man mapigilan. Daryl nagulat, unang sumagot si Wick, na tinuro ang hangin sa bundok at sumigaw, sa wakas ay ipinakita mo ang kanilang totoong mga kulay, at sinabi na ang kanyang sariling mga kamay at ayusin ng dugo ay hindi mahalaga. Aniya, na nakadirekta kay Wick. Wang Ju sumigaw ang kanyang Royal Highness, ang mga kasanayang ipinakita ni Daryl ay napakasama. Sinasabing maraming tao sa samahan ng dugo, at mayroon silang ilang makapangyarihang pangkukulam. Kabanata 3228, makikita na si Daryl at ang samahan ng dugo ay dapat magkaroon ng relasyon. Sa Roland Continent, ang dantiya ni Daryl at ang mga diskarte sa paglilinang ay hindi nakikita at hindi naririnig ng lahat na naroroon. Rosten nakakakita. Rosten, reacted ang hari at dali-dali ito si Daryl sa sabuatan sa Bloodhound organisasyon. Ang iyong royal kamahalan. Rosten nagmamadali tumugon, ang kanyang mga mata ay mabilis na nakakulong kay Daryl,
kumikislap ng malamig. Ang Daryl na ito ay dapat na nagpalabas ng katalinuhan ng samahan, at bago isiwalat ang kanyang pagkakakilanlan, kailangan na niya itong mabilis na patayin. Nang unang dumating si Daryl sa Royal Court, tinalo niya si Sam sa kompetisyon at tinanghal na isang knight ng Royal Court. Sa mga oras na yun, pakiramdam ni Rosten ay napakabalanseng. Kalaunan, si Daryl ay pinangalanan ng isang VIP ni Olenna, na pinaramdam kay Rosten kahit na mas emosyonal. Hindi ako masaya, hindi ko napalalampasin ang napakahusay na pagkakataon sa ngayon. Rosten sa sandaling ito, lihim na huminga ng maluwag si Daryl nang makita niya si Rosten. Ang taong ito ay isang mataas na antas na miyembro ng Bloodhound Organization, at sinabi sa kanya ni Olenna na tulungan siya ng palihim. Mukhang madali siyang makalayo ngayon, gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay ganap na kabaligtaran sa naisip ni Daryl. Aray, use binatang spar, sigaw ni Rosten na walang ekspresyon sa mukha. Wow, nang bumagsak ang boses, libu-libong mga bantay ang mabilis na nag-ayos ng mga formation na nakapalibot sa Daryl. Sa susunod na segundo, ang bawat sundalo ay naglabas ng isang spar mula sa kanyang katawan, hinimok ang lakas sa loob, at nagtipon-tipon. Damn it, nang makita ang eksenang ito, nagulat si Daryl, hindi siya tinulungan ng Rosten na umalis, ngunit magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Kasabay nito, nakita din ni Daryl na ang spar sa mga kamay ng mga gwardya na ito ay katulad ng panloob na alkemiya sa kontinente ng Kyushu, ngunit may ilang pagkakaiba-iba. Bukod dito, ang mga nagsasaka sa kontinente ng Kyushu lahat ay isinama ang lakas ng panloob alchemy sa kanilang mga katawan. Ang ginamit ko, at ang mga tao dito, direktang ginamit ito bilang isang panlabas na puwersa. Ngunit kailangan kong sabihin na ang kapangyarihan ay talagang kamangha-mangha kapag ito ay ipinakita sa ganitong paraan. Nang lihim na nagulat si Daryl, ang marahas na puwersang ito ay sumabog papunta kay Daryl na para bang pinindot ng tuktok ang Mount Tai. Sa sandaling ito, si Daryl ay hindi nag-atubiling, at mabilis na hinimok ang kanyang panloob na puwersa na bumuo ng isang proteksyon na pelikula sa harap niya. Mariing pinisil ang marahas na lakas, at nanginginig ang katawan ni Daryl, agad na nabasag ang proteksyon na pelikula, isang bibig ng dugo ang lumabas, at ang buong tao ay direktang nabigla. Sa totoo lang, si Daryl ay hindi natatakot sa paggamit ng hayop na spar ng libu-libong mga sundalong nagbabantay, ngunit bago ginamit ang puting Lotus Cold Fire, natupok nito ang maraming panloob na lakas, at hindi ito napigilan. Pumunta sa impyerno, Kabanata 3229, sa sandaling ito, umungal si Rosten. Bago pa mapapatatag ni Daryl ang kanyang pagkatao, hinawakan niya ng mahigpit ang malaking espada at diretsyong sumugod. Nang makita ang pagmamadali ni Rosten, lihim na isinumpa ni Daryl, tumalikod at tumakbo ng walang pag-aalangan. Sa oras na ito, inis na inis si Daryl, akala niya ay makakatulong sa kanya si Rosten, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhulog siya sa gulo. Nang makita ang pagtakas ni Daryl, si Wang Ju ay nasa sabik at sabik mabilis, habulin. Kamahalan, huwag mag-alala, hindi siya maaaring tumakbo. Sumagot si Rosten, pagkatapos ay pinangunahan ang kanyang mga tauhan at sumunod ng malapit. Umakyat, di nagtagal, si Daryl ay sumugod palabas ng Atlantis, nang makita si Rosten na hinabol siya, nabalisa ang kanyang puso. Rosten, pagdating sa isang bangin, nang makita na walang paraan sa harapan niya, tumigil si Daryl, at sinigawan si Rosten, lahat tayo ay sariling bayan. Pinapatay mo ako ngayon, hindi ka natatakot, hindi malakas ang boses ni Daryl, siya lang at si Rosten ang nakakarinig nito. Narinig ito, nagbago ang mukha ni Rosten, at pagkatapos ay tumigil ang mga tao sa likuran niya. Sa susunod na segundo, nagpakita si Rosten ng kaunting ngiti, at kunwaring sinabi kay Daryl, Daryl, ngayon lang na nanonood si Wang Ju, wala akong pagpipilian, makakapagtiyak ka. Ipinaliwanag ng pinuno na, hayaan mo akong tumulong ikaw, paano ko makakalimutan ito? Kapag pinag-uusapan ito, ang mukha ni Rosten ay hindi nakakasama, ngunit may malamig na ahas sa kanyang mga mata. Kabanata 3230, tumalon ka, narinig ito, lihim na huminga si Daryl. Dahil ang Rosten na ito ay gumagawa ng isang palabas dati, kung gayon hindi ako mag-alala tungkol dito. Mr. Daryl, pagkakita kay Daryl na pagre-relax ng kanyang pagbabantay,
Nagpakita si Rosten ng bahagyang ngiti at dahan-daang sinabi, nakita mo na ang sitwasyon ngayon. Papatayin ka ng hari, hindi ka makakatakas ng mag-isa. Sundan mo lang ako pumunta, maghahanap ako ng paraan upang maipadala ka sa kuta ng Blood Hand Organization. Tulad ng sinabi niya, dahan-daang lumapit si Rosten. Nag-isip sandali si Daryl at tumango, okay lang yan. Sa oras na ito, dumating na si Rosten, biglang naging ganid ang kanyang orihinal na magalang na mukha, at sumigaw siya. Akala ko talaga tutulungan kita pumunta sa impyerno. Pumunta, nang bumagsak ang boses, isang malakas na sagradong kapangyarihan ang sumabog mula kay Rosten, at agad na itinaas ang kanyang mga kamay, ang malaking tibak ay bumagsak patungo kay Daryl ng mabagsik. Sa tibak na ito, si Rosten ay halos sumabog sa lahat ng kanyang lakas, at ang malaking tibak ay nagbalot ng isang nakasisilaw na ilaw na kurtina, kasing bilis ng kulog at walang kapantay na makapangyarihang ola. Nang makita ang biglaang paglipat ni Rosten, laking gulat ni Daryl, dahil sa sobrang kalayuan, huli na upang makatakas. Nagmumura siya sa loob, at mabilis na inilagay ni Daryl sa pinturang halberd ni Fang Tian sa harap niya upang harangan ang suntok ni Rosten. Bang! Ang malaking espada ay sumabog laban sa pinturang halberd ni Fang Tian, at narinig niya ang isang mapurol na panginginig. Agad na nabasag ang malaking espada ni Rosten, at naglabas din si Daryl ng isang mumunting ungol. Nanginginig siya at direktang nahulog mula sa bangin. Ang pininturahang halberd ni Fang Tian ay sandata ni Lubo noong panahong yun. Ito ay labis na matigas at maihahambing sa pagkakaroon ng isang mahiwagang sundalo. Bagaman ang mahusay na tibak ni Rosten ay mahusay na ginawa, ito ay maraming antas na mas masahol kaysa sa pinturang halberd ni Fang Tian. Pinag-uusapan kung saan, umasa si Daryl sa tenacity at talas ng halberd ni Fang Tian, kaya't hindi na niya kailangan pang ilagay sa kanyang mga mata si Rosten. Gayunpaman, malubha siyang nasugatan sa korte ng hari. Bilang karagdagan, siya din natupok ang maraming panloob na lakas nang gumamit siya ng puting Lotus Cold Fire. Bagaman nasira si Rosten ng isang malaking tibak, nagtagumpay siya sa isang sorpresang atake. Sa sandaling ito, tiningnan ni Rosten ang natitirang espada sa kanyang kamay, gulat sa kanyang puso. Anong uri ng sandata ang hawak ni Daryl? Nakakakilabot na mabasag ang kanyang malaking tibak. Sa pagkabigla, nagpakita ulit ng ngiti si Rosten nang tumingin siya kay Daryl na nahuhulog sa bangin. Paano kung matalas ang sandata mo? Hindi ba namatay ito sa aking mga kamay sa huli? Sa kanyang pagmamataas, kumaway si Rosten sa maraming kalalakihan sa di kalayuan atres. Ang talampas na ito ay mataas at mapanganib, at walang dadang mamamatay si Daryl kung mahulog siya, kaya't hindi ito titingnan. Wow! Bumagsak ang boses, at lahat ay sumunod kay Rosten at mabilis na bumalik sa Atlantis. Sa oras na ito, narito na si Daryl, ang katawan ni Daryl ay mabilis na nahulog, at ang sumisipol na hangin sa kanyang tainga ay patuloy na dumarating, at ang kanyang puso ay nabalisa rin at galit. Ang orihinal na naisip na tutulungan siya ni Rosten, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay isang walang kahihiyang tao na may isang ngiti sa kanyang ngiti. Matapos mahulog ng higit sa 10 segundo, nahulog si Daryl sa tubig. Sa ilalim ng bangin ay may isang ilog, ang ibabaw ng ilog ay napakalawak, at ang alon ay nagugulo. Nakababad sa malamig na tubig ng ilog, si Daryl ay hindi nakaramdam ng kahit kaunting pagkabigo, ngunit labis na nasasabik. Tila nagmamalasakit pa rin ang Diyos sa kanyang sarili kung makaligtas siya sa isang sakuna. Naisip niya na lumangoy na si Daryl papunta sa baybayin, ngunit ang nalungkot kay Daryl ay ang sobrang gulo ng ilog, at sunod-sunod siyang natroma, at ang kanyang lakas ay napakahina. Sa magulong agos na ito, si Daryl ay tuluyan ng walang lakas, at sa wakas ay ginuhit sa undercurrent ng tubig. Nang dumilim ang kanyang mga mata, nahimatay siya. Sa kabilang panig, pinangunahan ni Rosten ang kanyang mga tauhan at mabilis na bumalik sa palasyo.